Episode 333 na tayo, naabot kami na pangarap mga kapuso. Araw ng Lunes, October 2, 2023. Hindi na nga makasagot itong si Zoe, no? Kundi umiiyak na lang siya. Sabi niya, Dad, kahit anong mangyari, wala magbabago, family pa rin tayo. Yun na lamang sinabi niya. Mahal na mahal kita, Dad, yan ang pakatandaan mo. Sabi naman ni RJ, mahal na mahal kita, Zoe, dahil anak kita. Kaya please lang, huwag mo nang ipagtanggol pa o pagtakpan ng mami mo. Gumawa siya ng kasalanan sa akin. Maaaring siya nga talagang dahilan ng pagkawala ng memorya ko. Kaya please lang, gawin mo to para sa akin. Gumawa ka naman ng tama para sa akin, Zoe. Niyakap ni Zoe yung daddy niya dahil ayaw niya talagang mawala ito. Ngayon nag-aalala siya at di siya mapakali. Kinompronta siya ni Moira, sabi niya, kasalanan mo to eh. Gumagawa ka na lamang ng kabalbalan, nag-iiwan ka pa ng ebidensya. Kita mo ko, yung cellphone ng daddy mo sinira ko. O no, may nahanap pa ba siyang ebidensya? Wala. Kasi ginawa ko yung tama. Ikaw eh, kung anong ginagawa mo, nagtatago ka pa ng ebidensya, sabi ni Zoe. Sige ma'am, isihin mo pa ako. Hindi ko na nga kaya yung sitwasyon eh. Sisihin mo pa ako, may pa ba tayo magtatalo? Sabi naman ni RJ, sumugod agad siya kay Ray sa best friend niya. Hindi ko talaga maunawa itong si Zoe. Bakit iyak na lang siya ng iyak? Sabi naman ni Ray. So nagdrama lang pala si Zoe. Umiyak lang siya ng umiyak, no? Samantalang itong si Zoe, habang nasa trabaho, sinugod siya ni Annalyn. Nagulat siya, ba't nandito si Annalyn? Di ba banda nga sa Apex? Anong ginagawa mo rito? Sabi naman ni Annalyn, sagutin mo yung tanong ko, Zoe. Ang tanong ko, nasa saan si Ma'am Moira, ang mami mo? Ano naman kung ano ba yung kailangan mo sa kanya? Siya lang naman ang may kagagawan kung bakit napahamak si dad, si tatay. So Zoe, pagtatakpan mo ba to? Ha? Talagang pagtatakpan mo yung kasalanan ng nanay mo? Nasa kanya ang cellphone ni tatay, yung lumang cellphone. Ano naman ngayon? Wala ka nang pakialam doon kung na kay mami nga yung cellphone nga ni dad. Kung nasa kanya man o wala ka nang pakialam doon. O bakit? Concerned ka ba sa mga nangyari kay tatay? Ito lang masabi ko kay Zoe. Malapit na magbago ang mundo ninyo. Malapit na kayo karma ng mami mo. No, sabi ni Zoe, ganun kinuha niya yung lupa ng halaman. Talagang inano niya kay Annalyn, sinaboy niya. Na pinapakain niya ng lupa si Annalyn. Ano ba, Zoe, tigilan mo? Nag-aaway na naman sila, physical na naman sila. Samantalang itong si IT Richie, tumawag na nga siya kay RJ para ibalita na okay na yung hard drive. Meron daw siya mga ilang files na na-retrieve, puro daw mga CCTV camera. Yung mga iba daw, binigyan niya muna ng spoiler, yung mga iba daw hindi na raw talaga kailangan pang i-save. So sabi niya, magkikita po tayo, Doc. Sabi naman ni RJ, sige. Pero kailangan i-check mo yung mga nilalaman yan. Kasi nga okay na nga di ba? So sabi nito ni IT Richie, nandito po yung mga ibang kopya na retrieve ko doon sa loob ng hard drive. Nakita ko yun dito, nasa loob kayo ng restaurant. Tapos yung isa naman nasa may hagdanan. So sabi naman ni RJ, kailangan ko na umalis. Bakit? Kailangan ko nang puntahan yung hard drive na pinaayos ko dun sa IT expert bilang mga makakasagot ng mga katanungan ko. So narinig siya ni Moira, sabi ni Moira, kailangan ko maunahan si RJ. Samantala ito nga nagtatalo na nga sila at inawat nga sila nito ni Doc Joy, Doc Joanne, saka ni Doc Yula. Sabi naman ni Doc Joy, Annalyn, ba't mo sinasaktan si Zoe? Sabi ni Annalyn, siyang naunang sumugod, no? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Sabi naman ni Zoe, salot kayong mag-ina. Kayong sumira ng pamilya ko. Sabi naman ni Annalyn, so, kasalanan ba namin nung na-aksidente si tatay? Kami ba may kasalanan ng pagkakahulog dito sa may hagdanan? Sabi naman ni Zoe, so, kasalanan naman talaga ang maging anak sa labas. Sabi ni Annalyn, so, inaamin mo rin na merong kasalanan ginawa yung nanay mo. Ba't di mo na kasi aminin, Zoe? Para matapos na ang problemang ito. Pagtatanggol mo pa ba ang krimen na ginawa ng nanay mo? Magsalita ka, sabi ni Zoe, pwede ba, Annalyn, umalis ka na? Talagang kinabahan na si Zoe,
Sabi naman ni Annalyn, no, lalabas din ang katotohanan. Diba talaga kinumpronta ni Annalyn tong si Zoe. Zoe talagang kabado siya eh. Kinakabahan siya eh. Samantalang tong si Robert, papunta na nga doon nga sa IT shop. Ayan. At sinusundan siya ni Moira. Nagiging horror na tong no, abot kami na pangarap eh. Ayan no, kanina horror yung background music dito eh. Napapakinggan ni Moira. Sabi niya kailangan maunahan ko si Robert. Narinig niya pupunta siya doon sa mall. Doon nga sa tindahan nung IT. So umalis na siya. Sa merong sila eh. Hagdanan sila dumaan eh. Samantala po si Annalyn, ayan, tinulungan ni Doc Yula na maglinis. Sabi naman ni Doc Joanne, syempre naman, Annalyn, nanay yun ni Zoe. Ipagtatanggol talaga yun, sabi naman ni Doc Yula. Gaya nga na sabi ni Doc Joanne, nanay yun ni Zoe. Kaya pagtatanggol niya yun, kaya dapat hindi mo na lang sana sa sinugod. Sabi naman ni Annalyn, oo, kasalanan ko na. Pero nakaka-frustrate kasi ang dami rin talaga nangyari. Kasi yung lumang cellphone ni tatay sa ibang taon napunta kay Ma'am Moira panigurado. Tapos yung tanging nakakaalam ng nilalaman ng cellphone na maaari magtestigo, namatay pa. Pagkatapos ngayon, yung hard drive naman nawalan pa ng laman. Kaya nakakainis talaga yung mga nangyari. Sabi naman ni Annalyn, o sige, kung talagang kasalanan ko, mag-sorry ako kay Zoe, babalik ko sa kanya. Samantalang tong si Moira, pinuntahan na nga niya itong tindahan. Ayan, akala niya si Richie yung tao doon. Yung pala si Anton. Sabi ni Moira, nasa si Richie? Nasa loob po. Gusto niyo po ba tawagin ko? Nandito na naman ako dahil pinagawan asawa ko yung hard drive. Sige po, i-check ko. Yun, umalis yung Anton. Pumasok sa loob. Ngayon itong si Moira, hinahanap niya dahil frustrated na nga siya. Sabi niya, baka yun yung hard drive na pinagawa ni Robert, kinuha niya agad. Ayan kasi may nakalagay na for Dr. Tanyag. Ayan, kinuha niya, nang ilam na si Moira. Ngayon ito naman si RJ, nakipagkita na nga kay Richie sa isang kainan, di ba, sa isang restaurant. Sabi naman ni Richie, ba't po dito tayo nagkita, Doc? Sabi ni RJ, kasi meron kasing isang tao na sumusunod sa akin na gusto niya akong pigilan. Ito pala yung ginawa ni RJ. Talino ni RJ ngayon, no? Ang talino na ni Robert ngayon, mga kapuso. Ayan. Naramdaman niya talaga na itong si Moira. Talaga sinusundan siya. Kaya nakita niya doon sa may hagdanan, no? So tumawag siya kay Richie. Sinabi niya, Richie, magkita tayo sa restaurant. Wag dito sa may shop. Yun, alam niya na. So ito yung pagkakataon, sabi niya, ano bang nilalaman niya? Meron ka ba dalang laptop para mapanood natin yung laman? Sabi naman ni Richie, lagi akong ready, sir. Sige, panoorin na po natin. Yun, kinunik na yung hard drive dun sa may laptop. Napanood na nga ni RJ. Sabi niya, yan, ito yung nandito ako sa may hagdanan, panoorin natin. Napanood na nga niya. Nalaman niya na rin sa wakas na si Moira ang may kagawa ng pagkakaaksidente niya. Ayan kitang kita. Makapagsinungaling pa ba ang CCTV camera? Nandiyan na nga ebidensya. Galit na galit si RJ. Masama ng titi niya, sabi niya tama sila. Kasalanan nga talaga to ni Moira, tama ang kutob ko. Sinisi ko pa naman si Nanlinis kasi Annalyn. Napakawala niya talaga ng Moira na yan. Ito naman si Moira, nahuli siya ni Anton. Ma'am, hindi ho yan sa asawa ninyo. Ibang hard drive yan. Hindi sa asawa ko. Nakalagay nga dito, for Dr. Tanyag. Nagkamali na ho kami. Nakadikit po kasi dyan yung sticker, pero yung totoo pong pangalan ay property of Grace Bautista. Wala po pala dito si Richie Siguro ho, kumain ho sa labas. Ganun ba? Nasaan yung hard drive? Siguro po baka dala-dala niya. Ngayon tumawag na itong si Zoe. At talagang kinakabahan siya dahil sinugod siya ni Annalyn, hinahanap siya. Sabi niya, ma'am, nasaan ka ba nang galing? Wala ka rito sa Apex. Sabi naman ni Moira, nandito ako sa IT shop para pigilan ng daddy mo. So nakuha mo na yung hard drive? Wala nga Umalis yung IT expert dito. Sabi naman ni Zoe, ma'am, sinugod ako ni Annalyn dito at pinagbibintangan niya
na ikaw ang may gawa nga doon sa pagkaka-aksidente ni Dad. Sabi naman ni Moira, no, alam mo, kinakailangan talaga mapigilan ko yung hard drive na yun. Sabi naman ni Zoe, no, kailangan talaga maunahan mo si Dad, ma'am, or else lalabas na ang katotohanan, lalabas na ang baho mo na ikaw ang tumula kay Dad ko bakit siya na-aksidente. Narinig siya ni Annalyn. Ano? Anong sabi mo? So totoo nga, sabi niya, no. So ito na nga, hinagilap na nga ni Moira, hinanap niya sa tindahan. Ngayon, nagtanong-tanong siya kung nasa saan yung restaurant. Nakapasok na nga siya sa loob at nakikinig siya sa usapan. Nung pagdating niya, naghihimutok na sa galit si RJ. Sabi niya, napakawalang niya talaga ni Moira. Mananagot siya sa mga kasalanan ginawa niya. Sinisip ko pa si Lynette sa si Annalyn. Sinisip ko sila sa pagkakasisi nila kay Moira. Pinagbibintingan nila, binibigyan nila ng maling paratang. So naalala niya, ayan, no, noon tinanong ko si Moira, pinaamin ko siya, pero nagsinungaling siya. Sinabi niya hindi raw niya kasalanan, wala raw siyang kinalaman sa pagkaka-aksidente ko. Tapos ngayon umaacting siya na parang wala nangyari. Ayan, sinisipan niya si Annalyn. Sabi niya, no, oh no, si Zoe naman ngayon, alam mo, sinisira mo lang ang pamilya ko eh. Nag-aakusa ka na wala ka namang hawak na ebidensya, diba? So nagalit dito si Robert kay Annalyn eh. Ngayon sabi naman ni Moira, kinakailangan ko na umalis dito. Kailangan hindi ako makita ni Robert. So ito na, nagkapuruntahan na naman yung dalawa. Ni Zoe, sabi niya, alam mo Annalyn, makikinig ka na lamang ng chismis, mali-mali ka pa. Mabuti pa umalis ka na. Hindi, narinig ko eh, kausap mo mami mo. Okay, kung wala kang tinatago, ipakita mo sa akin yung cellphone mo. Sabi naman ni Zoe, no, hindi no, si tita ni Risa yung kakol ko. Akin na yan, hinablot ni Annalyn, no. Hanapin ko, nakasave dito yan sa contacts. So buti na lang dumating si Nurse Evan saka si Nurse Karen, inawat nila si Zoe. So napagtanto na nga ni Annalyn, sabi niya, ano? Ito nakalagay mami, yo, ano, magkakaila ka pa? Nandito sa contacts, oh. So sabi naman ni Moira, kinakailangan ko na umalis. Pag sandal ni Moira, meron siyang nabasag. Kaya narinig ni Robert kasi sumigaw si Moira, nagulat siya eh. Sabi niya, no, parang boss yun ang asawa ko ah. Tumayo agad siya. So sabi ni Moira, natataranta na siya, sabi niya, kailangan ko na magtago. Ayan no. So nakaisip na siya na magtago sa ilalim ng lamesa. Ayan no, sabi ni Richie, ano po yun sir? Narinig ko yung boses na asawa ko eh. Panigurado nandito siya. Lumabas si RJ, sabi niya, no, Moira, magpakita ka sa akin, huwag mo na akong taguan. Alam ko nandito ka. Tatago si Moira sa ilalim ng lamesa. Pero titingin na ng ibang mga customer tong si RJ kasi nagsasalita siya mag-isa eh. Nakikita ni Moira yung paa ni RJ, malapit na. Takot na takot tong si Moira. Muutak si RJ, tumawag siya kay Moira eh. Tinawagan niya kaya nag-ring yung phone. Ang ginawa ni Moira, napatay agad yung phone, sabi ni RJ, no. Sabi na eh, alam ko talaga nandito ka Moira. Ano, wag ka na magtago, magpakita ka sa akin. So nakaligtas tong si Moira kasi meron dumaan na crew na meron bit-bit na cart na maraming mga gamit. Nakatakas tong si Moira. Ayan no, nung pagbukas ni RJ ng kortina nung lamesa, wala na ang asawa niya. Bumalik siya, sabi ni Richie, ano po sir, nahanap niyo po ba asawa niyo? Hindi eh, nakatakas na siya, pero alam ko talaga nandito siya. Sabi ni Richie, no sir, pwede ko pong isave ito, bigyan kayo ng kopya sa cellphone ninyo. Sige please, maraming salamat. So dito na po nagtatapos sa review and recap para sa araw na ito mga kapuso. Bukas pakatutukan natin, magkaaway na ang mag-ina. Ayan, gulo-gulo na ang buhay nyo, nagkakasisihan na kayo ngayon. Sabi ni Zoe, no, dapat lang talaga hindi ka na nagpabuntis kay Doc Carlos para hindi na ito nagkaroon ng problema, sabi naman ni Moira, no. At dapat lang talaga para hindi ka na maisilan dito sa mundo, wala kang kwenta, sabi naman ni Zoe, no. Wala kang kwentang ina, sinabi niya. So ito na nga, nagsumbong na si Annalyn kay Lynette, sa nanay niya, sa kay lola niya, na narinig niya yung pag-uusap ni Moira sa ni Zoe sa telepono, na si Moira nga may kagagawa ng aksidente ni Robert, tatay niya. Ngayon kinumpronta na nga ni Annalyn sina Robert saka si Zoe. Sabi niya, wag ka na magmaangang pa Zoe,
narinig ko yung pag-uusap ng nanay mo na may kinalaman si Ma'am Moira sa pagkakaaksidente ni Robert. So ito na, hinahabolan ni Robert si Moira. Moira, takbo! Takbo! Ayan, hinahabol ka rin ni RJ, buti nga sa'yo. Sabi ni RJ, no, Moira, bumuna akong takasan. Sabi ni Moira, no, ano ba Robert, meron ako mga appointment, may mga meeting ako. O hayaan mo na ako, pakawalan mo na ako, wala akong time para sa'yo. Hindi. Kailangan mo managot. Kailangan mo panagutan ng mga ginawa mo sa akin. So, ang ganda na eksena. Mga kapuso. Sobrang ganda na ulit na abot kami ng pangarap. Kaya ito yung wag natin palalagpasin bukas mga kapuso. Episode 334 na tayo. O diba? Talagang napanapanabik na eksena sa wakas. Isang sikreto na lamang ang hindi pa nabubunyag. Yung kung sino ang tunay na anak ni RJ, diba? Kasi buong pagkakaalam niya, dalawa anak niya. At anak sa labas to si Annalyn, pero hindi pala. Si Annalyn lamang ang legitimate child. At hindi niya tunay na anak tong si Zoe. Yun na lamang talaga yung kaisa-isang sikreto na hindi pa nabubunyag. Pero at least, maaaring makulong na tong si Moira. Diba? Dahil tukoy na tukoy na talaga. At ngayong meron pang gidwaan yung mag-ina, nagsisiyan sila dahil sa mga kapalpakan na kanilang ginawa. So kinakarma na, pumapabor na sa mga bida ang mga pagkakataong ito. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin yung subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy viewing mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.